Hello, everybody. You like the music? That's something I produced way back 2020. Hello and good evening, everybody. Again, this is Jack, and it's another episode of Beyond the Cage. Tonight, my guest would be the rising superstar in the Philippines. I would say superstar. Um, he have gained a lot of intrigue and interest lately in the Philippine MMA community since his recent fight in PCC 1 event, pulling a really fancy and flashy moves, especially the axe kick. He is none other than J. El Calibre Verdadero, also known as Axe Kick Man. We're still waiting for Jay, and he's probably gonna be here in a few minutes. I told him he could be late. So, how is everybody doing? All right, one sec. Do you notice anything new here in my live stream? Anything at all, people? I have a here. I have a new template or a layout of the screen. Thanks to John Che Baltazar. He offered me this one, and I accepted because I can't really afford his services. Okay, what do we got? What do we got? Da, 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 da. I hope everybody's doing a or having a nice evening. I'm just gonna check a few things in here. All right. Who did some training today or Friday? Friday was Valentine's Day, but some of us were doing training on Valentine's Day. No room for lovey-dovey's. Just all right. Let me just check my cheat sheet here real quick. Ba, 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 ba. I gotta learn how to set. Welcome, our live viewers. Hello, good evening, everybody. How are you doing tonight? This is another episode of Beyond the Cage with Uncle Jack. Uncle Jack really sounds dirty. I don't know. This is your fault, Joe. Ooh.
everybody doing this evening? You had dinner yet, or just preparing dinner? All right. I think Jay is gonna be here in a few minutes. He's having technical difficulties, but he's gonna be here. Okay. So, how was your Friday, everybody? To those watching, where's the international? I did ask if he could join me, but officially, since he's the international pastor coach, he's on leave. I think he's in Nihon. I think he's in Japan. Uh, I don't know what he's doing there, but I think he's enjoying a vacation. I think he's gonna bring home some processed meat, uh, some kind of jerky. Shout out to El Presidente Joe Vincent Song. How you doing tonight? I really need to get a mic stand because look, I keep holding this. Okay. I heard this coaching Japanese. He's coaching Japanese fighters already. Only top tier countries can afford a coach. Yep, I I agree on that. I think he's training some kind of anti Dagestani wrestling thing. Coach, we miss you here, man. I think
All right. We good? Okay, here we go. I think Jay is gonna be here in a minute now. Let me just check on him. All right. Yo, Mike. Thanks, bro. All right, we're good. Thanks, Joe. Good evening, Mike. How was your date yesterday? Michael Saison, how was your date yesterday? My man, Mike. Shout out to you, bro. Let me check back on Jay. Let's see where he's at. All right. All right. And he's gonna be here in 3, 2. Okay, one sec. Uh-huh. Wait. Uh-huh. All right. Let me just check here real quick with Jay. Okay, here we go. All right. I think we're good now. I think he's gonna be in the lobby anytime soon. All right. Here we go. So, all right. So, without further ado, everybody, please welcome Jay El Calibre Verdadero, aka Axe Kickman. Hey, Jay. Bro, I think you're on mute. Hello po, There we sir. go. Hey, good evening. Kamusta, bro? Okay lang. Nagpa-recover pa. Oh, okay. You had nag-date ka kahapon? It was Valentine's. Valentine sa Kamusta? gym. Kamusta? Ah, really? Uh-huh. Well, fighter's life. Ganyan talaga. Are you at home or nasa gym ka ngayon? At home, sir. Okay. Nice. Kasi weekend. Okay. So, let's talk about you a bit here since, you're my guest. Um, could you madami ng parang you're growing a following now sa especially sa social media after PCC 1. How do you feel about that? How do you feel na nagigi ka ng sikat here in MMA Philippines? Hindi ko akalain na sisikat ako doon, sir. Sarap sa pakiramdam na nakapaglaro sa PCC. Tapos nanalo. Mm. Yun, hindi ko nasahan na sisikat konti.
Mm. Okay, I see. Well, you did a very good performance. People have been calling you, may bago ka na ngayon nickname, ikaw daw si Axe Kickman. And I agree. Ito, let's watch you do your thing here. Axe kick from Verdadero. Verdadero seemed to be very equipped with an array of kicks here. Let's see what Mangiat has to answer. Superman. Nice. Another Oh, one from Verdadero. yeah. And the takedown! So, yun. So, I was actually, nasa taas ako noon. I was watching you. And I almost forgot na nagko-commentate pala ako. So, I was really good. Nabasa ko yung profile mo since I have the fighter's profile here. Ito yung ginamit ko sa PCC1. So it says here na you really are a striker. Excuse me. So you really are a striker. Did you ano mo doon? Ano po sir, pakiulit, hindi marinig, nawala yung mic po. Sorry. 1 sec. So yung sa PCC, I've read your profile, 'di ba nga striker ka. Sa fight mo, yung ba yung plan mo talaga or meron kang something different in mind dun sa laban mo? Sa yung laban na yun sir is ang magagawa ko is strike lang kasi may injured ako, hindi ako makagalaw round. Kaya yun ang game plan namin, strike lang. Pero Okay. first time ko yun nanalo ng strike. Almost my win is grappling talaga. Okay. That's very interesting kasi nga yung profile mo is you are a striker. So parang that feels good, right? You have a fan here with the with the name of Alfredo Melendres. Sabi niya, Idol yan, si Gwapo. skincare reveal ni El Calibre. Oh, Siya, man. Ano ang since madami ka ng you have a growing following dito sa especially here in Manila. Can you share a bit about yung origin story ni El Calibre? Paano ka nagsimula dito sa MMA? late na kasi ako nagsimula ng MMA. Una, dati pa akong taekwondo po. Nagsimula ako sa taekwondo. Since high school hanggang pag-college, nag-varsity ako. Hanggang nakakita ako ng MMA. Yun, sumali ako. Nag-train din ako ng Muay Thai. Nag-Muay Thai ako bago ako nag-MMA. Yun na, Okay. pero dito sa Mindanao kasi wala masyadong topology. Kaya pumupunta kami dyan sa Manila para maka-record lang. Yeah, because I remember sabi ni Jovin, sa main card kahit hindi sila co-main or main event, if you see na maganda yung performance nila, interview mo sila or pagsalitain mo. So I asked you, na-mention mo na yun nga, you're from Mindanao and dumadayo pa kayo dito sa Manila. So paano yun? Do you have some place here na tinutuluyan? Paano ba yun? Wala po na yung coach ko po, siya yung nag-contact. Shout out pala sa Catalan Fighting System. Doon kami tumira po. Pinatuloy kami. Okay. Doon kami.
Oh, so Coach Rene. Oh, hey, shout out Coach Rene. All right. Then yung kasi I'm trying to process it. Kasi galing kay Mindanao. Mindanao is sobrang layo talaga siya. Kasi ako, I'm from Bicol. Bicol is like 400 kilometers away from Manila. So imagine kung galing ka ng Mindanao, that's like double or triple. Paano 'yun? Nag-iipon ka ng events na sasalihan mo? Like let's say pupunta ka dito, you have 2 or 3 events na sasalihan or paano ba? Paano ba 'yun? Naghahanap po kami ng mga sponsor po para may malikom kami pera papunta dito papunta diyan sa Manila. Mm. Eh, yung laro namin sana diyan ika-cancel sana namin 'yon, pero naka-book kami ng ticket kaya hindi namin na-cancel. Kasi 2 weeks before the fight na injury ako no'n. Na-mention mo nga, I think here sa ribs mo, ano nangyari do'n? Nag sa training po namin nag-roll kami. Tapos yung pagtalon ko po, yun na na injured. Hmm. Okay, parang bad land. Oo. Good evening. Good evening, Jansen. Uh-huh. Alright. So, let's go to the uh main. I wanna ask you a few questions here. So aside from dun sa logistics, like since malayo nga kayo, um, what was the toughest part nung laban mo? Ano yung pinaka nahirapan ka dun sa laban mo? Yung ano po sa round 3, yung hindi na ako matayo, yung Hmm. yung round niya ako, hindi ako makatayo. Yun po, Okay. round 3. So, yeah, I've seen that, kasi si Florence, he keeps on taking you down, then parang I think pagod na kayo pareho nun kasi third round na, eh. Then you were trying, pero hindi ka yung, dito na lang ako mag-aano ako, magre-rest ako dito. Hindi ka gano'n, eh. Nag-e-effort ka din na, 'cause I saw tapos pero ito lang ang napansin ko, I didn't see you na parang so much nag-exert ka ng effort. So yun pala yung, nahirapan ka na part. Opo. Kasi Mm. masakit yung ribs ko. Oh yeah. Especially, if you're nasa guard ka, mas may pressure siya sa ano, right, sa dito sa rib part. Mabuti na lang hindi niya sinusuntok yung katawan ko. Oo. So hindi kayo magkakilala ni Florence before this? Yung nakalaban mo? Hindi ko siya kilala. Mhm. In-stalk ko But sa hindi rin ma-stalk. uh-huh. Ang lumalabas yung main event. Yeah, kasi they're both mangiyat. Okay, I see. Oh, okay. Oh, hey, shout out to John Che, Baltasar. Ba't may white sa top mo? Bro, so si John. All right.
Could you guys excuse me one sec? I'm just gonna fix something in here. Mhm. Okay. All right. Here we go. Sorry, I've been having uh to those watching, can you hear me now? Can you hear me better now? I think I'm gonna need to have my audio fixed. So there. So again, as I was saying, John Che, sorry about that. That's supposed to be a blank spot because you can't leave it without anything there. So I'm gonna fix that. Wala ba ba there? Hi Joe, says John Che. All right. So so going back, so you tried na i-stalk si Florence, then um so part na 'yun 'no, since hindi mo kilala yung magiging kalaban mo, part na siya nung, game plan mo na, ito na lang yung gagawin ko, and, did you expect your, opponent si Florence na gano'n siya katindi sa ground? Opo, I mean in-expect ko talaga na iti-take down niya ako kasi ang team niya is grapplers. Saka bago right. magsimula yung laban, sinabihan ako ni sino ba yun? Si nakalimutan ko Hmm, na basta mag wrestler daw. Sabi niya wrestler yan. okey. Take down yan. Yun, tinake down ako. Panay take Hmm, down niya. Masakit yung take down niya sa second round. Yung ang mm. haba ng take down. I saw that parang, it wasn't a suplex. I know it wasn't a suplex, pero medyo alanganin yung bagsak niyo nun, eh. I saw that. Sorry, wala akong clip. Ito lang yung clip ko dito. Yan lang yung clip ko dito. Saka yung nag-axe kick ka. So, iyon. Pero, looking back at your fight, parang yung level ng skills nyo is parang ganyan lang siya. And, but you were able to pull it off even hindi mo wala kang prior na plano. Ayun pala, I wanna ask you, ano yung during the fight kasi, ang laban is split second siya, sobrang bilis niya. Paano yung process mo na, ito yung gagawin ko, ito yung i-a-adjust ko, paano yun? Can you, parang i-explain mo sa amin kasi, your fans wants to know. Yung ano po, yung na-take down na niya ako, parang wala siyang ginagawa kaya suntok lang ako ng suntok. Yung gagawa ako ng paraan para maka-score kasi siya 'pag na-take down niya ako, wala siyang follow-up, wala siyang suntok. Take down lang siya tapos i-hug niya ako. 'Yun, ginagawa ko, i-score ako kahit hindi ako nasa ilalim ako, hindi ako makatayo, suntok ako, siko. 'Yun ang ginagawa ko para maka-score ako. Mhm. So, your focus was, mag-i-score ka kahit Oo, anong mangyari. Mhm. lalim mo. That's a really good plan. Hello, Mike De La Cruz says, "Let's go." Uh, People in the comment section, uh, can you comment where you're watching from?
like what place? All right. Oh, we got a comment here from your from Jensen Taladtad. He said, I never expected El Calibre na ganun siya kalaki at grabe yung cut weight pang international level. Yes, I agree. I think I saw I saw you nag-post ka ng bro, 76 kilos. Parang 155 yun in pounds. Then ang nilalabanan mo is flyweight which is 125. Man, ano yun? Yun ang That's 26. kasi ang alam ko Bumat flyweight is 57. Kasi dati ang division ko is flyweight. Man, hindi no, kung ako so super active pa ako ngayon, I wouldn't fight you, bro. malaki Paano kasi 'yun? sa Paano ang nagka-cut ako kaya bumaba. Malaki kasi sa mm, flyweight, 135 may allowance na 5 mm, pounds. So 140 na. Sa isip ko malalaki. Yung kita ko yung main event malalaki. Kaya doon ako sa 125. okay. So you're thinking na mas mag-excel ka sa Okay. flyweight. Yeah, I agree on that. Kasi like before nung super active pa ako sa MMA, naglaro ako ng bantamweight 135. Then nung naglipat ako ng flyweight, yun mas okay siya kasi parang mas kasi maliit akong tao, I'm 5'4". Parang ikaw I think 5'10" ka or basta matangkad ka eh. 5'8 po, 5'8. 5'8" there. So, I think height matters also sa ganyan. Janche is watching from United Arab Emirates, UAE. Shout out, sir. Okay. From Val de la Serna, Jace, a sneaky grappler. He once won via rib crushing during his amateur times. Ano to, Jay? Ikwento mo. Nag during amateur ko po, first round, nasa ilalim ako. Tapos siya parang mag-easy kill na siya sa akin. Kaya binirhag ko. Ayun, nag-top. Mm. Nagtaka yung mga judge bakit nag-top. Wala naman daw ginagawa. Okay. Nag-top lang. Yan pala birhag. Man. Sabi ko, kahit grappling, sabi ko baka may chance dito sa grappling kay Jay. Pero even grappling pala, no? First time ko We got a question from... Oh, really? Wow. So, parang you're really gifted at this thing. We got a question from Joe Vincent, so El Presidente. So, if given a period of time, kaya mo ba makuha ang 125? Kaya po. Let's say, how long yung process nun? Ilang days? Yung laban ko dyan, 2 weeks ko lang yun nakuha kasi wala akong training talaga kasi injured. Hindi ako makagalaw. Tapos yung parang medyo okay na, doon ako nagka-cut. Pero wala talagang training. Yung pads kasi hindi masyado makagalaw. Sa rolling, wala talaga. Zero. Ang focus namin yun doon kay diet at saka yung pag-cut ng timbang. Yun lang po. Okay. Do you have a nutritionist or yung coach mo na and the rest of your team ang gumagawa nun? Meron naman tumutulong sa nutrition yung mga professional bodybuilding, yun po ang nagtuturo paano ang sa nutrition sa pagkain. Okay. Pero man, from 76 to 58.
So, Sobrang ano na 'yun, international level na 'yun. kaya hinihingi ko kasi Kasi Joe Vincent na next time kung maglaro kami dyan, sana may 1 day allowance para maka-recover. well, Joe, uh, let's see what I think I'm not sure, but I think they're trying to parang gusto nila baguhin yung I don't know, don't take my word for it, pero parang medyo kino-consider din kasi nila yung logistics. Yun nga, pag let's say magaling sa malayo, ganyan. So, anyway, let's hear from him soon about that. Okay. Going back dun cause alam ko parang matagal ka nang nagpa-fight. So, you've been to other promotions and other events. How would you rate or anong masasabi mo sa experience mo as a fighter? Hindi dun sa laban mo, ano yung experience mo as a fighter sa PCC event? Sabi ko sa PCC po, 100% po okay po. Kasi sa sa weight pa lang sobrang stricto. Walang pag-over, takbo ka talaga pag-over. Walang ano. Tsaka How about go ahead. Sa topology po, yun po ang hinahanap namin, yung naka-record sa topology. Matagal na akong naglalaro pero kunti lang nasa topology. Okay. Because madaming laro dito sa Philippines, especially dito sa Manila. But not a lot of promotions offer those. So yun yung nagustuhan mo. How about yung promptness, yung time, yung scheduling nila? Ano masasabi Okay mo? naman po. Pag sabing 4 PM start talaga, wala nang birya start talaga, wala nang madaming wala na anong chichi-burichi. Start na agad. Cause going back dun sa as a fighter, I mean you know this. You have to know kailan ka exactly lalaban, parang pang-ilan ka. Kasi there's this time period. There's time period na kailangan mo mag-warm up, ganon, 'di ba? Para uminit yung katawan mo and to prepare you for the fight. So, I think that's a very important thing na okay yung scheduling. So, overall, I think positive naman yung experience mo with PCC. Would you like to play again sa PCC? Yes po. All right. We got a question here from Michael Saison. Sabi niya, natutuwa talaga ako sa axe kick. Sorry, that's not a question. Sabi niya, natutuwa talaga ako sa axe kick ni Jay. Parang si Arman Charukian. Shout out, Sir Michael. Salamat para sa short. Oh, you got a short from Mike. He gave you shorts. Mike, I want one. Sabi ni Mike De La Cruz, iconic. Yun nga, sabi ko nga, people have been calling you the axe kick man. So, ano yung nafe-feel mo na, especially dito sa Manila, parang bigla kang sumikat. Ano yung nafe-feel mo about that? Sarap sa feeling, sir. Excited ako maglaro next yan sa Manila. Pagbutihan ko pa. Sarap sa feeling. Yung makikita mo yung mukha mo nasa post na lumalabas. Yep. And
Especially yung mga bata, there are a lot of kids na parang, ako gusto ko especially dun, sa fight, madaming bata na, "Uy, ako gusto ko ganyan ako kay Axe Kickman." It's a very positive, thing to have. Um, ano ang ano ang matututunan namin sa'yo, when it comes to, hindi lang sa fighting, can you share a bit of parang knowledge, a general knowledge na how you, ah, ano ang matututunan namin kay Jay Verdadero as a fighter? Mga philosophies mo sa buhay. Una po, disiplina talaga. Yun ang Mhm. Oo. Pag wala kang disiplina, wala. Hindi ka makagawa ng sample, pagka kuha mo ng timbang, may kakat ka, kain ka lang ng kain. Paano mo makukuha kung wala kang disiplina? Disiplina talaga una po para sa Mhm. akin. Mhm. Saka ano po, pag mag-training, training talaga. Wala yung iba panay absent. Mararating mo kung palagi ka absent. Mm. Right. Mabigat sa Mm. so yun. Huwag kang magpabigat sa coach. Yes. And to add to that, sorry to cut you off. Yung coach is madami siyang sinasacrifice para sa mga Yun. estudyante niya. So there you go. What more? Ano pa yung ma-share mo sa fans mo and sa people in general? Wala na. Wala na akong So masabi. so discipline, then Opo. take your training seriously. Ano? Yes po. Yeah, I agree with that. Kasi madami nagsasabi, there's a lot of people na saying, kailangan ko ng motivation. No, it doesn't Wala work po. like that. Kasi Right? discipline talaga. Kasi aminin mo, Jay, there are days na ayaw natin mag-training, di ba? But discipline comes knocking to your door na sabi na hindi pwede. You need to train kasi may fight ka, so ganon. So it's not motivation, it's discipline. We got a question here from El Presidente. Sa tingin mo, kailan ka ready lumaban sa PCC? Sa third na po, recover po muna ngayon. Hindi pa ako makasali sa second event ng PCC. Baka sa third po, sasali na ako. So, Joe, there you have it. Third event, sasali ako. PCC 3. I've interviewed, I think you've seen my previous interviews. I've had si Florence, si Motofist, and si Reden here before. And same ang sabi nila, parang I wanna fight again sa PCC. It's becoming a trend here. Minsan nga gumagawa kami dito ng fight card. Sabi ni Jansen Talagtag, discipline is all that matters. Yep. I get up at 4 in the morning on Sundays. Tomorrow, para sabi ko, gusto ko maging parang kay Jansen Talagtag. Sabi ni Joe, sabi niya, game, main event, PCC 3, Jansen Bukit. Yo! Thank you po. My man! Parang, parang nagiging platform itong aking, aking podcast sa paggawa ng card ng PCC. Which is fine. Mm. Man. I'm gonna be excited para makita ka ulit na lumaban, man. Especially yung
ikaw, Jack Club. Ah, yes, I will. I will. I'm not sure when, but I will. Janche, laban ako ulit. I'm gonna make a comeback. Going back, yun nga, I'm really excited to watch you fight again. Kasi ako, I have, everybody knows this, I have my bias when it comes to fighters. Kasi nag-start ako sa Jeet Kune Do, then nag-Muay Thai ako. So, I'm more of a striker. Then, man, nakita ko yung mga siko mo talagang sobrang may on point siya. Then hindi yung punching mo is not sluggish na parang sobrang straight siya na ganun. Parang I remember parang siya parang ikaw pag gumagalaw ko parang si Carlos Condit. If you know Carlos Condit, siya yung parang if you want a very pretty, parang pogi moves kay Carlos Condit ang maganda. Ano ba 'yun? Paano ba yung since specialty mo is striking, paano ba yung mixture ng training mo? Ano ba 70-30, 60% na striking, 40% na paano? Can you give us a glimpse kung paano mag-train si Axe Kickman? Ano po, binibase ko po sa kalaban. Pag yung kalaban ko, grappler, mag-i-strike ako. Pag striker siya, mag-grappling na naman ako. Yun ang training ko po. Oh, okay. So, wow. I'm surprised. So hindi ka sobrang biased na striker ako. I'm gonna do my thing striking. Opo. So, okay. So very dynamic ka din pala na fighter. Wow, I'm surprised with that. And I noticed southpaw ka, right? Opo. Okay. All right. De southpaw din kasi ako. Sabi ni Janche, tara, Nogi friendly match, Joe. Pwede ba? Joe, I think this is for you, El Presidente. Val de la Serna says, gotta watch out for his spinning back kick too. Gold yan nung Muay Thai Nationals. Yes, I've seen those. Actually, hindi ko siya nasali. Nandun din yun, nandito din siya sa part na to. Turning long. See, nice turning long. Wait, ito. There we go. Turning long. Turning back, rather. Turning back pala siya. But anyway, still very beautiful yung very very pogi yung pagkaka-execute mo. Ang sabi nga namin ng mga nanonood is very top tier yung striking mo. Let's see. We have Okay. How long have you been fighting? Gaano ka na, I mean, from the very start, ilang years ka na sa fighting industry? Nag-start po ako 2017 ya, 17 or 16. Parang magna 9 years na, 9 years na po. Okay. Amateur, naka 17 fight na ako sa amateur. Sa pro, pang-apat ko yung dyan, pero yung dito sa Mindanao, yung nag-pro ako, hindi nakalagay sa topology, pero may GAB yun, may Games Amusement Board. Okay. Wow, so matagal na nga. Kasi 17 fights. That's already a lot. Mami, ano 'yan? MMA siya lahat or do you have parang Muay Thai, kickboxing? Lang lahat. Iba naman yun sa Muay Thai. Wow. Yeah. That's a lot. Man. So, having said that, na almost 9 years ka na, right?
Oh wait, we have a comment here from Joe. Sabi niya, mas excited ako mapanood ka lumaban sa international carrying our flag. Yes. Sige And po. I think and I think um lahat ng tao would agree na gusto nilang people comment down the section kung you're also excited to watch Jay Verdadero to fight in the international scene. I mean ako I wanna. Okay. So going back to the question, since you've been fighting for almost a decade, um and I mentioned na meron kang mga bata na fans na yun, si Axe Kickman. Anong advice mo if like somebody na sobrang bata pa na I would wanna start with MMA or fighting in general? Ano yung mga ma-advise mo sa isang aspiring fighter? Ano po, wag wag lumaki yung ulo kasi yung iba pag nakalaro na lumalaki yung ulo, hindi na ano sa coach yung parang pabigat na. Mm. Ano po, wag sana lumaki yung ulo. Patuloy lang, Mm. training lang ng training. At saka hindi lumaki yung ulo. Yun kasi kadalasan lumalaki na yung ulo. Right. Mm. Yeah, but that's a that's a very simple thing to say, pero ang impact niya in the lives of people, especially sa fighters, it's very heavy. Maraming flyweight niyan si El Calibre. Maraming flyweight na pahihirapan yan si El Calibre. Yes. I think Johnson, this is why you moved to 115. No, I'm joking. Meron ka bang hobbies or anything you like to do outside sa fighting outside sa MMA? Ano po, hiking. Okay. How long have you been hiking? Bago pa lang po. Okay. I've always been curious diyan sa hiking kasi madami akong office mates before na nasabi nila nag-hiking sila. Paano ba 'yun, Jay? Paano ba I'm sorry, I'm ignorant when it comes to these things. Paano ba siya? Paano ba gawin 'yun? Ano po, sumasama lang po ako sa ano, mga kaibigan ko nag-hike. Sarap sa feelings pag andun ka na sa top ng bundok. Mm. Oh. And ano is it true na masakit siya sa legs? Oh, masakit talaga. Lalo na pag walang training. Okay. Because I imagine kasi when I was still in Bicol, meron kami doon inaakyat na falls. And yun yung napipicture ko sa utak ko yung sobrang angled siya. Pero when you're hiking, hindi naman siya yung sobrang tarik. Para lang siyang medyo okay. Alright. Masakit rin lalo na pag may kasama kang pabigat. Man! What? Pabigat. Kinamay mo talaga, bro. Yung kaya sa isip pero sa katawan hindi. Okay. Yeah, I think that's a very interesting concept na sinabi mo na kaya ng isip mo but the body hindi kaya. Because especially going back sa sa fighting. Let me know kung na-experience mo to. There are times na nakikita mo na yung suntok papunta na sa'yo, pero sobrang pagod ka na. Alam mo yung gagawin, pero hindi ka maka-react kasi pagod ka na. Does that happen to you?
Opo, nangyari na po sa akin yan. Mhm. Yung ano po, yung kalaban ko ano is foreigner, taga Hong Kong. Pagod Mm. na talaga ako. Hmm. So may muscle fatigue na ano. Hindi ako makailag. Pero alam mo yung gagawin pero hindi ka na makagalaw. Opo. That's normal for me kasi lagi akong pagod. Oh, sabi ni Jansen, masakit sa bulsa. Yeah, ang hiking. Nag-hiking din pala si Jansen. And I think, anyway, you know, I've always wanted to hike. Siguro minsan mag-set up tayo nila Jansen, mag-hike tayo. Then, iligaw natin si Jansen. That's gonna be really good. Okay. Any upcoming fights, Jay? Ano po, antayin ko na lang po sa PCC 3. Mm. May Oh, kami okay. ako pero na-cancel. Okay. Why? Politics daw, sabi ng organizer. Okay. Kalaban ko sana si Marwin Malones. Oh, Malunes. Oh, okay. Um, I've been hearing his name recently si Malunes. Magaling daw si Malunes eh. Opo. Hey, shout out kay Coach JL. Ayun, parehas ko idol. Paano to? JL. 99% kay kay Jay, tas 1% sa John Che. What's up? John Yamite Gusaimasu. Joe Vincent. So, 2 fights na panalo lang sa PCCJ. I'll introduce you to international. Whoa. Salamat po. Pagbutihin ko po. So, on your next fight sa PCC3, if you win that, you're gonna step into the international scene. Wow. Wow. Lots of exciting things are happening here in my podcast. Jay, I'm curious since Southpaw ka. Can you fight na orthodox ang stance mo? Have you Noon po, tried? na-try na po nung nagsimula pa ako. Mm. Orthodox. So para kang Manny Pacquiao. You started orthodox, then nag-southpaw ka. Kasi po galing akong taekwondo. Sa taekwondo po, pag marunong ka sa kaliwa, marunong ka rin sa kanan. Mm. Oh. Nagawa. Tapos, yung tumagal, yung coach ko, nalilito pag mag-pads ng kaliwa kanan. Kaya nag-focus ako sa kaliwa. Oh, okay. Okay. Then pero in real life, left-handed ka or no? Pag kumain, left. Pag magsulat, right. Man, that's so weird. Okay. Pag Wow, pinggan, you're kaliwa. Pag ballpen po, ito po, kanan. man. Parang parang ambidextrous ka in a weird way. Kasi ako lahat, like almost everything sa left talaga. Then there are things that I can do na right lang. Like pag pellet gun, 'di ba? Maglalaro ako ng pellet gun, kasa is right. Pero pag kakasa ko sa left, awkward. So very interesting na tapos may specific ka na ballpen dito, then dito. That's so strange. So we're getting to know the fighters here more. Question from Joe. Here. Sa tingin mo handa ka na ba sa international?
Ano po, sir, lalaban muna ako sa PCC para maka-ready po para sa international. All right. Well, Joe, that's your answer. Here we go. John, Lina, JL, Coach JL. Natanong na ba kanina, inputs niya sa laban niya, 50-50 yung laban nila. May magkamali finish talaga. JL, was this the one with Florence? I think that's it. Parang like I said earlier, parang yung fighting skills niya is parang ganyan lang. So ano yung input mo dun? Sabi ni Coach JL. Inputs niya sa laban niya 50 yes sa PCC 1. Ayan oh. Inputs niya sa laban niya 50-50 yung laban nila. May magkamali finish na. So ano yung I think JL, we've discussed this earlier. I think Jay said parang nag-focus siya sa I think Jay, sabi mo, pag grappler ang kalaban, you strike. Then pag nag-strike ang kalaban mo, nag-grappling ka. Opo. So, there we go. We have a special we have somebody here. I think sobrang idol kanya talaga. He wants to talk to you live. Let's wait for him a bit. If ever, Jay, turuan mo ako All right. Without further ado, let's welcome the international coach, John Leonard Tolentino. Hello, mga brother. Basta, sensya na. Medyo pahinga lang ako ngayon dito eh. Pero mamaya lalabas din ulit. Konnichiwa. Hello, Jay. Kumusta? Hello po, sir. Magandang gabi. Parang parang mas nakikilala ka na dito sa Manilang Axe Kick kaysa kaysa sa El Calibre Opo, Kasi sir. si Axe Kick, si Axe Kick daw eh. Aksigang. Ito nga, oh. Dinala ko to, oh. Ngayon, fairness ang ganda kasi ng laban talaga nila. Hindi ko alam na, hindi ko akalain talagang magde-decision yung kala ko matatapos. Kala ko magpi-finish kasi parehas silang alam mo yung parehas sila nung kalaban niyang anytime may mag-error sa kanilang dalawa, Yes. may mapipinish eh. Hinihintay na lang yung error eh. Ganda ng laban, ganda ng bigayan, ang ganda ng batuhan nyo. Pero yun, talagang sa'yo nga naibigay ng Diyos yung panalo kaya deserve naman din. Deserve naman ni Jay din yung panalo. Kahit ganong 50-50. Yun yung maganda eh. Yun yung magandang laban nyo nga ng Jay eh. Kahit 50-50 yung laban nyo, deserve mo pa rin yung panalo. Kasi kita rin naman ikaw talaga rin yung panalo that night. Yep. Ayun. I agree on that. So, kamusta Jay? Nasaan ba si Jay ngayon, bro? Nasa bahay po. I mean, some places, some province, ganun. Dito po sa Davao de Oro sa Nabunturan. Shout out Davao de Oro. Basta Davao. Ganda dyan. Ayun. Coach JL, you have a question for Jay? So, wala naman, mukhang na-discuss naman na ganina alis yung mga Na-try ko na lang i-replay. So, ayun. Okay. Nalit pala ako kasi lang dito eh. 9:06 Japan? lang eh. So, kala ko mga 8 p.m, di ba?
Marami na pala napag-usapan. Mhm. So, Yep. ayun. Kamusta? Ano na lang plano anong plano mo, Jay, sa PCC2 naman? So, baka nga meron ka bang napansin dun sa last fight mo na parang kailangan mong baguhin para sa PCC2? Wala naman po. Ano lang po, pagbutihan pa sa training po. Pagbutihan pa. Opo. Okay. I mean, kunwari sa cardio, sa ano ba, sa explosiveness. Pero sa explosive, ang ganda na ng explosive ni Jay, no? Explosive na yung laro, eh. Yep. Siguro sa ano po, sa cardio. Sa cardio pa, no? Pero pwedeng okay na rin naman. Talagang ano lang, ang ganda ng laban. Sobrang nga nila explosive, sa sobrang explosive yung dalawa, nakakatakot nga tuloy panoorin, na parang hinihintay mo sino magka-aero dahil sa sobrang explosive nila. Bigayan talaga, pero still, ayun, talagang di nga natapos sa finish. So, talagang binigay lahat 100% both fighters that time. And So, ayun. I think general consensus ng everybody is yun yung fight of the night. Oo, yun naman. Kahit naman Yep. sa part ko rin, yun din talaga yung fight of the night. Talaga magandang, pang ilang cards sila nun? Pang 6, di ba? Pang 7. 6 Uh, po. 6. Pang 6. Kaya ang ganda ng kaya ang ganda nung start halos ng papasok ng co-main tsaka ng main event kasi doon sa sinimulan nilang ba nga standard, eh. Yes. Di ba? Tapos di naman tayo binigo ng mga sumunod na card. Lalong ginalingan din nila. Kaya So, ang ganda ng laban talaga that time. So yun, thank you sa magandang laban, Jay. Coach JL, we have a question here from El Presidente. Coach JL, since lagi mo ako sinasamahan sa mga international fights ko and with your experience, ano sa tingin mo ang future ni Jay as a fighter? Malaki, mataas, sobra. Malaki talaga. Parang pinapanood ko nung laban nila, parang nanonood sa sa One Championship. Yung style ng fighting nila, nung ganon. Kasi makikita mo, iba yung style ng fighting sa UFC, sa Brave, tapos other ano pa. Pero yung sa One, parang sa One yung laro nila. Yes. Alam mo yung talagang, paano yung aggressiveness ng One. Kasi titignan mo rin minsan nasa palaro, nasa promotion, kahit sa international, kung anong gusto nilang laban. Makikita mo kung ano yung nananalo sa judge. So yung laro nila pang One Championship talaga. Kaya kitang-kita sa ready na sa international. Para sa akin, ready na. Which is, Yep. yun, 2-0 ngayon si El Calibre, tapos pinakita niya dun sa So, baka mamaya hindi lang recorded yung mga ibang laban niya. Kaya, Yeah, I think. kaya 2-0. Ang Yep. I think, pero kasi maganda na yung pinakita niya, eh. Yung yung kalaban din niya, 0-1. Pero maganda rin yung pinakitang laban. Siguro tama si Jay, eh. Isang laban pa nga sa PCC, sa pampanalo para talagang yung experience. Kasi syempre iba na rin yung experience pagka nasa international ka na. Baga nga, lahat sa international naman magaling bago ka makarating dun. Syempre magaling ka na sa local, eh. So, baka nga dun, labanan na lang dun yung IQ talaga, eh. Baka nga lahat kayo magaling, pare-parehas na halos ginagawa niyo, eh. Baka nga yung nagawa ng kalaban mo sa international na training, nagawa mo na rin halos. Baka nga yung laban din talagang nagkakatalo na lang sa IQ. Which is na makukuha mo yung fight IQ talaga sa experience sa laban. Iba yung fight IQ ng sparring tsaka fight IQ ng madadampot mo sa mismong laban talaga. Yes. So yun, I tamang position ni wag mo madaliin, tama yun. Lalo't nagpapapanalo ka naman. Huwag mo masyadong madaliin. Hayaan mong si Coach Joe, si Coach Joe, si El Presidente yung magsabi talaga na parang ready na sa international. Pero mukhang ready na talaga, eh. Kita naman ni Joe, eh. Yep. Yun yung Did you see JL, sabi ni Joe? Parang I think one more win and he's gonna step up sa international scene. Oh, one more win pa. Sa akin nga kahit 2 more pa, eh. Pero kung nakikita ni Joe, nandun na, ba't patatagalin pa, 'di ba?
We got a question here from Joe again. This is for Jay. Question for Jay. Gaano kasakit yung injury mo? I think at that time you were fighting. Yung sa laban po, masakit. Hindi na kami nag-warm up. Yung ice, gananon lang namin. Yun ang warm up ko. Ice lang po. Wala na nag-warm up kasi masakit yung ribs. Pero i-rate mo siya scale of 1 to 10, 10 being sobrang sakit niya. Paano mo siya i-rate that time? 8. Wow. Talaga. Lalo na yung na-take down niya ako. So talagang hindrance siya during your fight. Okay. Yung pagkatapos ng laban, yung malapit na iangat yung sinong panalo, muko ako noon pero bumalik ako baka ang mabigay na panalo sa kalaban ganoon lang ako. Pero yung muko ako noon, hinawakan ko yung ribs ko. Pero hindi ko malat. I've seen that. I think it's here. I'm not sure. I think it was before this. Kasi I know parang gumanon ka. Tinouch mo yung ribs mo tapos gumanon ka. Yun, masakit. Sabi ni Joe, pati yung weight niya kasing laki niya. Si Mokaev. Wow. 5'8". 5'8", right, Joe? I mean, Jay? 5'8" ang height mo? Okay. Actually, magaling cut weight niya. Nagulat nga ako nung pasok niya eh. Sabi ko, ano timbang? Tinanong ko eh. Anong timbang eh? Dahil nakita ko yung difference sila eh. So, magaling mag-cut weight to siya, nakita mo talaga yung pagka marunong mag-cut weight sa kondisyon ng katawan sa cut weight. Buti na lang, partida may injury pa. Minsan yung ganyan, parang gifted na rin yung ganyang katawan para makapag-cut weight kasi iba kakayanin yun. Di ba? Jay. Tapos sa mo, talagang yun eh. Talagang ibang klaseng cut weight yung ginawa nila. Ayun. Kaya, yung ba yung highest cut mo, Jay? Almost 20 kilos. Yun po ang highest cut ko po. Nung last, lang po, 13. Ito yung malaking cut ko ngayong last fight sa PCC. ilan taon na ba si Jay? 29 na po. 29. Tapos Wow! cut weight ko ng okay. I remember, parang highest cut weight ko is like 10 kilos. And I was 26. Pero sobrang ako nun, sobrang vegetable ako nun. Pero man, Jay, 20 kilos. After 10 kilos, pa yun eh. Pero yung 20, mahirap na yan. 15, 20. Mahirap na talaga yun pagka Pero grabe. Yun na. Ano yun, Jay? During yung weigh-in mo, pag nag-weigh-in ka, ano ba yun? Mahina ka or you feel okay? Mahina na talaga kasi sobra pa ng 1 kilo, pinatakbo pa ako. Yun, wala na, pika na talaga. Yung pag-weigh-in, hinubad ko na lahat. Wala nang natira. Coach JL, you were gonna ask something? Tanungin ko lang, Jay, kasi gusto ko lang talaga makita yung baka nasa age siya. Nakailang laban ka na talaga kasama yung mga hindi mga na-record. Sa amateur po, sa pro-am, 17 fight. Sa professional po, pang-apat ko yun dyan sa PCC. Pang-apat? So, dito sa Mindanao, nakalaro ako ng professional, pangatlong beses. May GAB yun, pero hindi nakalagay sa sa Tapology. Sanction by GAB. Sanction ng GAB.
Okay. Lahat yan diyan sa region niyo? Sa province, sa region niyo halos? Dito pero nakalaro na ako sa diyan sa Luzon. Pangatlong bisis na yung last ko diyan. Si Sahir Ali, kalaban ko na yan si Sahir, si Taris. Si Tarish. Saang liga yun? Sa Catalan. Sa PEC? oh, PEC. Sino nanalo sa inyo nun? si Sahir, nanalo Si si Sahir. Sahir. Pero controversy ang fight namin. Mas magulo. sa rules kasi Magulo yung nga mahirap talaga pagka talagang yung rules di kaya importante talaga sa mga fighter yung wag late, mga gano'n. Buti naman tayo dahil tayo same day sa PCC same day yung Oh, weigh-in kaya walang nale-late. So ayun importante talagang po na-explain mo husay. play ng rules, importante talaga andyan yung fighter. Oo, fighter, coach, nandiyan din dapat kasi malaking bagay 'yan. Kasi kahit sa international naman makikita mo naman yung mga promotion iba-iba rin ng rules, Kaya kailangan yung bangang game plan niyo nakaset sa rules ng palaro. So yun, ayun pala, right na rin pala, ang dami rin talaga experience. Yun lang ang mahirap talaga, kaya dapat talaga recorded para talagang madala kaagad ng international. Pero yan kung talagang kung magkakaroon ba ng opportunity talaga, tapos yan pa labang pa. Kung makakalaban pa rin sa diretso na yan. May mamimitas na naman ito, akala bata. Yun lang yung maganda minsan 'no? Kaya yung record mo, medyo hindi na-record yung mga ibang laban. Sabay pagdating mo sa international, akala nung bata, babatain, yun pala, Mm. yari. Ayan. If Jay, if you were gonna fight, if you were gonna step into the international scene, ano ba yung weight na lalabanan mo? Flyweight? Flyweight pa rin po. 125. Diyan ako Mm. hiyang. Perfect yun. Mm. And Itong last imagine ko, Coach JL, 5'8", and he's a flyweight. okay yan. Mangangarni ka talaga niyan diyan pagka ganyan. Alagaan mo lang yan. Gano'n naman talaga, Dahil yung 135 na nakita ko, Diyos ko, 6-footer, Yung mga nakita kong 135, grabe, di ko nga alam. Sabi ko, paanong 135 'to? Pero nakita ko naman sila nung mag-cutweight sila, nakakasabay ko rin. Talagang makikita mo ang laban na ang sabi ko nga lagi sa fighter, ang pinakamahirap talaga diyan na na pace sa pagka may laban yung cutweight. Maipasok mo lang yung weight mo, panalo ka na. Yung sa'kin respeto ko sa mga fighter, na makapasok lang sila sa tamang timbang baka nga panalo ka na. Kasi yan talagang pinakamahirap pagdaanan yung cutweight sa lahat. Mula training tapos sa cutweight, baka nga yung laban na yan, enjoyin mo na yan, yung laban after ng lahat ng yan. Lahat ng training, lahat ng cutweight, yung laban enjoyin mo na yun. Andiyan na spotlight, andiyan na ang fans, may magche-cheer na, tas bugbugan na, baka nga ito na yun. Parang for me, yan yung pinaka-stressful na for me, yan yung pinaka-stressful na part ng prep before. Ikaw ba, Jay? Yan po sa akin, yung pagka-cutweight po. Yeah. Hirap. I think most fighters would agree na yun yung parang you have the anxiety na ano ba, am I gonna make it? Coach JL, I think this is for you. Kasing laki niya si Mokaev, di ba, Coach JL? Oo, kasing laki niya. Pero mas bulky tignan si Jay kaysa kay Mokaev pa. Yung sa height, kasing laki niya. Pero yung bulk, si Mokaev, si Mokaev, alam mong, yung bulk niya, galing na sa recovery. Alam mong yung sa alam na nila yun pagka ganyan, pagka nagre-recovery, sinasagad nila.
alam mo sagad yung recovery niya, sinagad kaya yung bulk niya. Di tulad nung kay Jay, alam mo yung bulk niya ano, eh, kung sasagarin mo pa talaga, ano yun, sasaksakan mo pa, kakargahan mo pa, may ibabulk pa yung bulk na yun, eh. Kaya ang laki ni Jay talaga, ang bigat nito pagka sa 125. Mhm. Ano Jay, Yep. yung kinat weight mo na 20 kilos, ilan yung naibalik mo nung same day na yun? Ano po, pag tapos ng weigh-in, nagtimbang ako ulit. Ano lang, 68 lang yung timbang ko. 68 lang. 68. Oh, 68 lang. From 58, nag-68. 10 kilos lang yung bumalik. Lang yun, ah. Saktang ilang oras lang. Ng ilang oras lang, di ba? Wow. Walang hocus-pocus yun. Baka tubig lang yun. Mhm. Pagkain Yep. lang, no? Yung 10 kilos. No? Kaya kung talagang ka-cut weight mo ng seryoso na 24 hours, kaya mo talaga ibalik yung 20. Mhm. Ang ganda niyan. Tapos ganun, yung training mo, dire-diretso. Pero kasi ito Mhm. importante na, kasi sa ibang fighter, masyado lalo na yung mga fighter na gifted sa ganyan sa cut weight, masyado na Mhm. silang nalilibang sa cut weight na parang feeling nila porket mas mabigat sila sa kalaban, lamang na sila. Pero hindi, sa technique pa rin talaga. Pero syempre, kung may technique ka na, lamang ka pa sa cut weight, sa recovery, ang laking bagay Yep. nun. Mhm. Di ba? Kita mo ba And si John, 10 kilos, hindi. mhm. Grabe. And Kaya nung ah talaga nakita ko nga, sabi ko, alam ko to hindi yung timbang natin, pero bakit mm. ba't ganyan yung recovery nun, Sabi ko. And hindi siya yung, "Okay, let's weigh in now, tas tomorrow yung laban." No, no, it's the Oo. same day, ilang oras lang siya. Mm. I think para sa mga nanonood na, hindi na-experience 'to, just to let you know, ang fighters during the weigh-in, iba yung, weight nila during the weigh-in and during the fight. So, not a lot of people know this, pero nagbabawas sila ng timbang, nagbabawas ang fighters ng timbang para mahabol nila yung weight ng division nila. Mm. Hindi sila yung, I'm gonna train now, then weigh in, tas laban. No, no, no. Hindi sila yung walking weight nila ngayon. They have to cut the weight. They have to shed a lot of kilos or pounds para mahabol nila yung weigh-in. Let's say 125 pounds, dapat ganun yung weight mo during your weigh-in. Then after that, pwede mo nang ibalik yung natural na, ang tawag dun is walking weight. Walking Yun weight. yun, Yun, tama. yun yung Walking weight. natural na ano mo, na weight mo. Um, yes, I agree here, Joe. 10 kilos the same day. Actually, it's not day, kasi hours lang siya, 'di ba? I think nag-weigh-in Hindi sila siya in the 24 hours. morning, then fight in the late afternoon. Wow, Jay, I wish I had I wish I had that kind of body. Hindi, tapos yung gano'n na explosive yung laro niya, Mhm. tapos may injury, sabihin talagang minsan sa ganyan puso na talaga rin labanan niya. So imagine kung wala kang injury, then hindi ka nag-cut weight. Imagine it's gonna be the performance is gonna be more than that. Pero dun nga ako nabilib eh. Ni-reveal niya na may injury siya after the fight na. Yung Jay, natandaan mo, di ba? Yung sabi ko, Jay, you wanna say something? Tapos binigay ko sa'yo yung mic. Then sabi mo, I have an injury. Wow! So, imagine that. Hindi naman gano'n naman talaga, huwag mong sasabihing may injury ka before the fight. Puputaktiin ko, alam ko bang kunwari ako yung coach ng kalaban, alam ko may tama yan, wala ka ng ibang titirahin kundi yan lang kahit sanggain. 2 rounds na yan, gano'n. Coach JL. Hindi, sa'kin talaga ano lang yan, parang sa'kin talaga siyempre yung technique, yun na yun, eh. Nandiyan na yan, binigay na nga sa giveaway, Yeah, eh. yeah, I Kaya get hindi it. ko I din get it. naitago rin yung Mm. yung gano'n na pangyayari na may injury pala. So ayun.
So, ayan. So, yung nga yung plano mo ngayon, isang laban pa. So, makikita ka ba namin sa PCC2? Sorry di namin alam Kasi si matchmaker, di naman namin natatanungan ng ganyan. Seryoso to, magkaka-training kami pero si matchmaker, hangga't maaari kasi trabaho niya, ayaw namin, alam mo siyempre, ayaw namin maimpluwensyahan kung ano man yung ginagawa niyang matchmaking trabaho. Unless meron lang talaga siyang itanong. Yun. So, makikita ka ba namin? Hindi namin alam Sa ano I na po, think we've sa PCC 3 na po. Sa PCC3 na. Okay, goods yun. Goods yun. At least makakapag-training pa talaga tapos makaka-recover pa ulit yung kung yung sa injury mo. So, at least maganda yan, maganda. PCC3 pala. Yun. let's see what Jansen has in store for the fighters sa PCC. Mm. Ikaw, Coach JL. Oo. Kailan ka? Oo. Makikita niyo ako lahat ng PCC kahit nga sa training nakikita niyo ako. Dali lang ako makita. Si Jansen nagtanong niya sa kanina kung lalaban daw ba ako. I'm like, yeah, sure. Pero, there's no definite date kung kailan. I think everybody wants to know si Coach JL kung kailan ka lalaban. Ano ba yung paglalaban natin? Pag-ibig ba yan? O ano? Late Happy Valentine's to everybody. It was Valentine's yesterday. But, you know how it is. Magti-training tayo kahit Valentine's. Valentine's no? Valentine's. Hindi. Magsuntukan tayo. Sunto. Ibang bakbakan no? So, yun, si Jay. Kumusta pala Valentine's mo? Gawin natin personal yung tanong. Tanungan personal naman. Kumusta ka, Jay? Nag-training ka o ano? Iba muna in-sparring mo. Si baby muna in-sparring mo. Sa gym lang po, sir. Sa gym. Sa gym lang. Nga pala, single ba si Jay? Hindi, take na po. Taken na. Very good Nice. Kala ko sasabihin ni Jay. Kala ko sasabihin ni Jay, pagka sa Davao, taken. Pagka nasa Manila, single. Yari. Hindi naman pala, hindi. Very good yan. Tama yan. Focus lang sa career, focus sa pamilya. Tama yan. Malayo mararating mo pagka ganyan. Ba nga, straight, diretso. Carlos Palana said, Banati, what is this, Jay? Shout out, Sir Kaloy Palanas. Maganda naman Tagalog ni Jay. I think, yep, I agree. I think, let me share this with you. I can't post it here. Ano ba to ang pangalan nito? Si Marco Pillo, he sent me I think merong si Jay na song dedicated for him. Right, Jay? He sent me that song, parang music video nung mga training homage mo. I don't know the song. I can play it here kasi baka maano tayo, ma-copyright. But shout out to Marco Pillo. He sent me your song. Shout out po. Is he your friend, si Marco Pillo? Siya po yan sa nag-sponsor po para makarating kami. Okay. Wow. Shout out po, sir. Shout out, Sir Marco Pillo. Pero, yung song, sa'yo talaga yun. Kasi El Calibre, something, ganun Parang sila na yung gumagawa niyan, sir. Okay. Wow. Ano, tayo, Coach JL, paano? Gawa din tayo. Gawa ang kanta. Baka maging love song yun pagka kanta sa akin. Hindi yan. We got a comment here from Jansen Taladad. Nag-Valentine's akong bugbog kay Uncle. No, you did not. No.
Hindi yun eh. That was Thursday. It was just a lucky shot, Jansen. I'm sorry, bro. Ay, grabe. Parang meron ng ano, lucky shot, no? Mga ganyan lucky shot. Wala akong tiwala. Wala ka kasi, Coach JL. Okay. Let's see. Titingnan ko yung cheat sheet ko dito. Let's see if we have more questions for Jay. So what's next for you in MMA? I think we've already answered this. What's next for Jay is the international scene. Jay, let me ask you this one. What inspires you to keep going sa MMA? Kasi I think you would agree na there's not a lot of money here in MMA, especially here sa atin sa local. Ano yung nag-i-inspire sa'yo to keep going? Siguro po sa passion ko na ito yung nakahiligan ko. Ano po, graduate po ako ng criminology pero hindi ako nagpatuloy na maging pulis. Ito yung gusto ko, ito yung ginusto ko. Kaya pinupush ko talaga na makalaro sa sa international. Ito po yung Okay. ko. Na-inspired po ako sa kay Rolando D. Opo, siya yung idol ko. Si Rolando D. Rolando D. Wow. Bale, hindi mo naman pinahiya yung idol mo sa last na laban mo. No? Yep. So I think I've been seeing a pattern here. Would you agree, Coach JL, na Yes. the majority ng mga ini-interview natin dito is pag tinanong what keeps you going sa MMA, they say it's my passion, right? So Yeah. I think hindi ka mag-excel sa MMA or wala kang mararating sa MMA, especially here sa atin, kung wala kayong passion for the art. Kasi Totoo yan. if you're thinking too much of money, wala dito sa atin. Wala. I mean, kasi sa MMA, parang kahit dati sa boxing ilan libo yung boksingero at ilan lang naman yung parang Manny Pacquiao, yung Cuadro Alas, 'di ba? Baka mamaya Right. wala pa sila sa 20 sa 1,000 boksingero. Yes. So, malaki, yayaman sila kasi ganun kayaman pero iilan lang. Kaya yun ang sinasabi ko lagi. Pero kaya bumuhay ng pamilya ng disenteng pamumuhay ang martial arts naman kasi simpleng kunwari makapag-international ka, kung marunong ka humawak ng pera, makakapagnegosyo ka naman or afterwards pagka tumanda ka na kung paano mo lalaruin, kung saan pa ang career mo. Yan gagawin natin sample si Joe, 'di ba? From fighter, naging manager, ngayon naging MMA promotion. So hindi lang sa negosyo, talagang si Joe, yung passion niya nasa MMA talaga. 'Di ba? Ito yung klase ng ganyan kasi yung mga klase ng mga tao na talaga nasa puso nila yung MMA. Tipong kahit Yes. dumating ang panahon na hindi na sila makakalaban, nandun pa rin sila dahil yun ang gusto nilang gawin. Hahanap lang sila ng lugar kung saan ba ako lulugar sa MMA, Yes. 'di ba? So, diyan mo makikita And yung passion talaga ng tao. So, parang kahit tayo, Uncle Jack, meron tayong day work, pero we still practice. 'Di ba? yes. Nagte-training pa rin tayo kasi ito yung nasa puso na natin 'to, 'Di ba? Gagawin natin magpabugbog ng libre kay Jansen, 'di ba? Okey lang yun, passion natin yun, 'di ba? So, nakakatuwa talaga yan. Alam mo, nakikita ko naman yung kay Jay na ganyan. Kaya nga sabi ko nga sa pagiging fighter, yung once na pumanik ka sa cage, panalo ka na. 'Di ba nga yung respeto ng tao katulad natin, binibigay na natin yung respeto kaagad di pa nagsisimula yung laban, both fighters. Yes. Kasi pumanik lang sila sa cage, yung panalo gano'n na. Panalo na sila sa atin dahil alam natin yung hirap bago makarating dun sa loob ng cage. Hindi biro yun. You need to And be Coach Ha? JL, sabi nga nila, if you're a fighter,
um, kalahati ng katawan mo is always 6 feet under the ground. Totoo So, yun. Tsaka di ganun kadali. Yan, alam nila Jay yan, di ba, Jay? Ilan yung fighter doon pa lang sa team mo? Ilan na kayo nagte-training na fighter doon sa team mo? So doon pa lang sa team mo may competition na kagad. Na kailangan ikaw yung maging representative ng team kagad sa ganitong weigh-in, sa weight, yes. di ba? Na ilan lang, hindi naman pwedeng lahat kayo fighter doon sa team, di ba? Paano kung di ba? Doon pa lang sa loob pa lang ng team, mapalaban ka pa lang sa labas bago ka makalaban sa labas ng team mo. Di ba sa atin, sa top guys, di ba? Ganun din. Kaya doon Yes. pa lang, ang hirap na. Kailangan ka nang may patunayan hanggang makarating ka sa cage. Kaya, pagka nakarating ka sa cage, respeto na talaga sa, sa mga fighter. Talagang yan. Tapos yan, at least masaya. Mahalaga naman yung masaya ka sa Jay, ginagawa mo. yes. Jay, you mentioned parang inspiration mo or idol mo si Rolando D. I think this is for you. Ayun, no? We got a question here from El Presidente, si Joe. Here we go. Jay, anong message mo sa mga fans mo dito sa Manila? Abangan niyo po ako sa PCC3. Paghandaan ko po ng mabuti para masaya yung laban na ipapakita ko sa inyo po. Yun lang po. There you have it, everybody. You know, I noticed sa'yo, Jay, is you're a man of few words. Target to the point. Well, you know, since usually pag lalaki ganyan, we say things directly. And ganyan din ako dati, but you know, I have to train to speak kasi nga nagpo-podcast ako. Hindi pa ako sanay. Well, I think you need to practice kasi if you step in the international scene, maraming magi-interview sa'yo. Right, Coach JL? Yeah, totoo yan. Tapos, hindi, itong naman, ang maganda naman dito nga, Uncle Jack naman sa platform mo, at least dito pa lang din natitrain na rin sila magsalita. Parang, ito yung PCC1, kung may PCC tayo, meron naman tayong Uncle Jack pagdating naman sa sa mga interview, sa mga media day. Kasi talagang Jay, pagka nag-international kayo, iba doon talaga. Merong isang araw para sa media day lang. So yung mga nandun kayo, mga fighter, tapos kakausapin kayo ng mga media, tapos pagka magaling ka magsalita, magiging favorite ka ng media. And then, ang laking bagay pagka-favorite ka ng media, promise. Ang laking bagay nun. Marketing. Marketing. Pagka magaling ka magsalita. Tapos, ayun. Hindi naman kailangan ng maraming salita eh. Yung alam mo yung kailangan may impact lang yung salita mo. Yung mga sinasabi mo. Yung tipong yan, kahit nga a few words lang eh. Pero alam mo may impact. Kasi di naman pwede rin yung masyadong marami kang sasabihin. Eh di kinain mo na yung kinain mo na yung oras nung nila. Pagka gagawa sila ng mga cut, di ba? Yung mo few words lang, pero may impact. So, ganun. Pero yan, dito pa lang naman kay Uncle Jack yan. Isa rin naman yung purpose ng ng Beyond the Cage para sa masanay din tayo makapag-usap. At least ngayon, sa Tagalog tayo. Tapos pagdating doon, medyo i-Englishin na natin yung Tagalog. Ganun naman na. Okay lang yun, Diyos ko. Ang labanan lang naman dyan, basta lang naman kung ano lang naman yung nasa isip mo, yun lang naman yung sabihin mo eh. Pero syempre, alam mo naman minsan din kung nasa isip mo yung mga gusto mo, mga ibang sasabihin mo, medyo, tawag dito, medyo controversial, medyo pag-iisipan mo pagka medyo controversial. Yes. Hindi naman masama doon. Tanong mo muna kay coach, tanong mo muna kanino. Pwede ko ba sabihin yung ganito kasi medyo controversial eh. Yes. Yan lang naman yung pagdating sa pagsasalita. Kasi pati pagsasalita kasama sa pagiging fighter yung kasama sa laban yun. Kasama rin yun, parang cut weight, media day.
Gano'n. Kasama sa trabaho 'yun. Kaya naman talagang 'yun, kaya naman maganda ang bayad sa international. Habang ang tiis sa international kasi talagang sinusulit ka rin naman nila sa ganyan, may media day, may mga ano pa. Pero magandang bagay naman 'yan. Mas mararamdaman yung pagiging professional pagka nandun din. All right. That's yep. That's a very good insight from Coach JL. Jay, you mentioned na ang idol mo here sa Philippines is si Rolando. Rolando D. Sino naman ang idol mo when it comes to international fighters? Sa international po, ano po, si old school po, si Silva po. Oh, Anderson Silva. Anderson Silva. Wow. Yep. Oo, Anderson Silva. Are we Anong gonna see? Go ahead, Coach JL. question ko lang pala doon kay Rolando D. Anong laban ni Rolando yung napanood mo na nasabi mo na parang idol ko to, gusto ko mag-MMA? Alin yung bangad sa laban niya na napanood mong ganun? Sa halos lahat po ng mga laban niya, napanood ko po. Napanood mo talaga? Nagte-training ka na bago mo napanood? Oo. Kahit sa edad niya ngayon, lumalaban pa rin. World class pa Kondisyon rin. naman eh. Kahit kaya idol niya. Sa edad niya, lumalaban ng BKB, MMA, kahit linalabanan pag may opportunity. Kaya idol ko siya po. Wala eh. Di naman yung parang masyado tayong nag-i-stereotype o iba rin pala talaga puso pagka mga Bisaya talaga eh. Si Rolando din Bisaya din. Ba nga, ikaw yung aawat dyan eh. Kasi sinabi mong ito laban, oo lang yan, ikaw pa Walang inaayawan. walang inaayawan, ikaw ang aawat. Siguro yun na yung trabaho pagka sa coach, pagka fighter mo, Bisaya, siguro yun yung trabaho mo, pagka coach ka, ikaw ang aawat. Kasi walang aaway-awin eh. Lahat palag eh. Kaya, Diba? Coach JL, to add to that, pag nalaman here in the Philippines, pag nalaman na ang kalaban mo, uy, Bisaya yung kalaban mo, parang natatakot agad sila. Kasi there's this thing na sa May mga Bisaya, reputation sila they ng don't back down. May reputation sila yung makunat talaga. Iba yung kunat ng mga Yes. Bisaya talaga eh, pagkakalaban mo eh. Kaya tumanggap eh. May iba silang ewan ko ba? Parang kasi 'di ba yung mga tiga Highland, iba yung cardio ng mga tiga Highland eh. Yes. Talagang sa lugar nila Highland eh, kaya iba cardio nila, malalakas sa cardio. Pero yun naman pagka may mga tiga Island yan, mga Bisaya naman, iba naman yung intensity nung nila, at saka yung yung tigas nila, kunat. Parang hindi tinatablan, parang gano'n. Yun naman yung makikita mo naman sa kanila. Kaya nga sila rin mismo gano'n sila ka-confident eh, na kasanang laban eh. Sige laban kasi alam nila kaya nila. Yung may gano'n silang mindset, alam nila kaya nilang tumanggap, kaya nilang lumaban. Talaga. Yep. Agree on that. Yeah, yung makikita eh. Next week, kasama ko buong team ni Rolando D sa Malaysia. Oo, doon sa laban nila doon, no. Yo, shout out Rolando D. Good luck on your fight in advance. Is Joe gonna be there? Joe, are you gonna be in his corner? I think he's gonna be in this corner. Malamang nandun na tayo eh. Alam mo naman tayo mga Pilipino, pagka nasa international, pagka nandun ka na, siyempre sasama mo na yung kasama mong Pilipino sa corner. Oo, Entourage. Ibang sa international eh. Di ba kailangan Oh yeah. Ito yun. There. Yep. I'll be in their corner. Wow. It's so fascinating when you look at it kasi si Rolando D, then ang corner, isang sa corner niya is Joe Vincent. So parang the power in the team is
is there. Mm. Okay. All right. Jay, it's been a pleasure having you here sa Beyond the Cage. Actually, this was just my impression na. Wag ka magalit ha. Pero parang sabi ko kasi si Jay sabi ko parang suplado to eh. But you know, I'm completely wrong. Hindi suplado si Jay. What's your secret sa ano mo? Gusto ko din ng ganyan eh. Hindi I can't grow my stuff. Jay, I want to thank you for being here sa Beyond the Cage. I'm gonna give you this moment to say thank you to the people and to your fans. Ayan, may cheat si Jay. Ay, copy. Una po, no, salamat po sa PCC kay Sir Joe Vincent sa pagbigay ng opportunity na makalaban. Sana sa next event makasali pa. Sa inyo po, salamat Sir Jack, Sir Jill. Sa mga tumutulong po sa akin po sa Team GGA MMA Batang Pantukan, Chris Crosby Jiu-Jitsu, Serge Jason Academy, at saka po sa Catalan Fighting System, salamat po sa pagpatuloy. Sa mga sponsor ko po, sa lahat po, salamat sa inyo. Sir Abril Yambot, Ma'am Dorothy, Ma'am Sanrio Ong, Ma'am May Labra, Attorney Lingling Stabilio, Sir James Bangoy, Coach Elmer, Ma'am Jai, Doc Ayan, Ma'am Rose, Ma'am Camilisa Dilnoy, Sir Jason Galasio, Coach Jojet, Sir Carlos Palanas, Sir Marco Pilio, Sir Peter, Ma'am Asinet Gingon, Ivy Ginukay, Mon Pampilon, Joey Verdadero, and Gisa. Yan lang po. Wow. So, there's really a lot of people supporting you here. Comment from Marco Pilio, JL Calibre. Ready na ang entrance music mo. So, everybody, there you have it. J. El Calibre Verdadero, aka Axe Kickman. Pero parang here in Manila, Jay, parang ikaw talaga si Axe Kickman. All right. It's been a pleasure having you here. Thank you so much. I hope I'll see you again. I think after ng fight mo sa TCC3, you'll be here again. And good night, Jay. Thank you so much. Salamat po. Salamat. Thank you. Good night. Man, Coach JL, El Calibre, Axe Kickman. Hey, you're on mute. Ayun. Sabi ko natutuwa akong naglabas siya ng list niya ng pasasalamatan. Dapat gawin talaga ng mga ng mga fighter na ganyan. Talagang gumawa na sila ng list. Tapos, talagang di naman nakakahiya maglabas ng list eh. Kung may mga pasasalamatan pa, talaga wala kayong makalimutan. Para sa ganun. Kasi at least parang maging na natin yan, maging tawag dito, maging kagawian natin. Kasi pagka talagang, kasi right now, yung mga pinapasalamatan natin, yung mga ibang mga pinapasalamatan kasi natin, hindi ko masasabi kasing sponsor sila. They are supporter. More on supporter sila kasi pag nandito tayo sa local, madalas naman sa mga yan, sinusuportahan lang naman nila tayo na because of love lang nila sa inyo. Ganun talaga. Pero di pa ganun sponsor. Kasi once you said talaga officially na sponsor ang isang tao, may kontrata yan. Yes. Meron ka dapat trabahong gawin, nakalagay sa kontrata to kung ano ang dapat mong gawin bilang ini-sponsoran nila. Like,
kunwari dapat nagpo-post ka ng naka-hashtag sila ng ilang beses ng ganito sa isang araw, sa ilang buwan. Pagka Mm. may interview ka, pasasalamatan mo sila ng ilang beses, ilang beses mo dapat mabanggit sila sa interview mo. So, Yes. segue mo pa yun na parang kunwari, si ganitong energy drink nga po ininom ko nga nung nakaraan po yung ganitong energy drink, eh. Sa mga ganyan, gano'n, eh. Hindi ko pinapasalamatan yun, sine-segue mo lang kasi kasama sa kontrata yun. So, Yes. importante rin talaga yung ganyan. Pagka talagang ba nga nasa big ano ka na talaga, big league ka na at meron ka ng sponsor. So, Yep. so far wala pa namang gano'n, pero yan ang plano naman natin kung dumating ang panahon na Mm. yung mga fighter talaga natin, alam mo yun, nilalapitan na ng mga sponsor. Mm. Yes. And to add to that, nasabi mo nga na hindi siya actually sponsor. Those are the people na I believe in this guy. Fight I believe, 'di ba? So there's the people na naniniwala sa kakayahan Naniniwala mo. So, sa you kakayanan mo. know, Hindi sila ano, hindi sila sponsor na in a sense kasi pagka sinabi mo sponsor, business 'yan. mm, Madami kong kilalang mga nag-i-sponsor na sa mga sikat na mga sports na ayaw naman nila nung sports na 'yun sa totoo lang. mm, Kaya nga lang it's good for their business kaya ini-sponsor nila. yes. Unlike sa nakikita ko sa atin sa MMA, mostly ng sponsor talaga o ng supporter nga is not for their business, wala naman napapala sa negosyo nila, eh. Yung ano, eh, yung pag-support, eh, dun sa mga sa'tin, pag-support sa'tin kahit sa promotion natin o kaya sa Mm, mga fighter, wala naman talaga, eh. 'Di ba, I mean, 'di naman nararamdaman ng business nila. Talagang for the love lang and passion and para sa community rin, mag-strive yung mm, community natin. Pero yes. ito sa nangyayari naman ngayon, nakikita ko ang ganda ng future ng community natin, pataas tayo. Mm, Pataas tayo yep. lahat, ang mga fighter, ang mga promotion, lahat ng management unti-untiin lang natin, 'yan pataas tayo. Mm, Kasi sa napapansin natin tayo internationally, mm. talaga. Um, Parang, the way kasi sa atin sa PCC, we don't have, official, sponsors. So, support lang na, me, I Tulungan, can do this. mm. I'm gonna volunteer. Very much like how Coach JL and Coach Clifford Hong supports the, PCC and Lahat, everybody lahat tayo. else. Mm, Lahat tayo talagang ano ba nga sa'kin talagang lahat tayo ito usapang PCC 'to, lahat ng kumikilos sa PCC talagang yung support sobrang ano, sobrang appreciated talaga. Mula dun sa mga kasama nating mga bata na nag-a-assist, mm, hanggang sa mga fighter, hanggang sa mga head executive natin sa PCC, sobrang appreciative. I mean talagang kasi makikita mo naman, na bawat isa kung ano yung kaya nilang best na ibigay para sa PCC binibigay mm. nila, parang gano'n. Parang Wait lang, wait. okay. So it's like, I know this thing. I can do this thing. I'm gonna do this in PCC. I'm gonna contribute to PCC. Coach JL, I think, you're in Japan right now. How is it there? I think Coach JL is having technical issues. Hmm. I know I've been saying I'm gonna give out something, and this is technically Beyond the Cage 3. Um, Promise, I'm gonna post the mechanics on how you're gonna get that next week or this coming week.
All right. So there you have it. That was J. El Calibre Verdadero. Again, thank you so much, everybody, for watching. Sorry about the technical issues. I'm gonna fix that next time. Again, this has been this has been Beyond the Cage, and see you next week for Beyond the Cage 4. Everybody, have a good night, good morning, good afternoon, wherever you are. Luati.